Anyong, ngayong araw ay kakain kami sa labas. Na, go guys, kakain kami ngayon sa malapit lang dito. Kasi manilib na yung kasama ko. Kaya. Alas 8 na nga pala ng gabi dito at medyo malamig pa din. Siyempre, kasama ulit ang tropa. Tama na mga tropa. Kahit gabi-gabi na. Apat nga kami magkakasama sa bahay at lahat kami Pilipino. Kami lang din yung foreigner sa company namin. Dati may Vietnamese kaming kasama pero napag-desisyon na ni boss na Pilipino ng lahat ang kunin niya para pag may aalis, mabilis lang ang pagtuturo sa papalit. Balik tayo sa kainan. Dito nga pala kami kakain sa kambingan. At first time nga namin kakain dito. Dahil kabubukas lang din ito, binibiro ko nga tong kasama ko na salamat sa libre at pangiti-ngitin na nga lang yan. Malay mo nga, mapilitan at manglibre. Dahil nga first time namin kumain dito, hindi pa namin alam kung anong masarap. Kaya nagtanong na lang kami sa may-ari kung anong bestseller nila. At ito nga yung paliwanag niya. At grabe, sumakit ang ulo namin doon kasi wala kami naintindihan. Na lang kami ng Pero sa bandang huli, nakapili din kami. At bahala na kung anong kalalabasan. Nakakatuwa nga itong mayari. Kasi nung makita niya nagbibideo ako at sinabi ko i-upload ko sa internet, tuwang-tuwa at kuunan ko daw siya. At pati daw yung restaurant niya. 오케이. Yeah. 홍보. 필리핀의 광고. Yeah. 오케이. Yeah. 땡큐. 네. 필리핀어. Ito nga pala yung side dish namin. Puro halaman. Ganon talaga dito. Pero masarap yung mga yan. Dahil fermented yung mga yan. Kaya healthy rin. Kumuha na nga yung isang kasama ko dito ng sojo. Kasi yung uso dito, nagsusojo habang kumakain. Sa isang buwan, 1 o 2 beses kami kumakain sa labas. Paraan nila nito para makapag-relax kami pagkatapos ng isang linggong trabaho. Kailangan natin yun paminsan-minsan para mapag-relax naman ang isip natin at katawan. Hindi dahil OFW tayo, trabaho lang tayo ng trabaho. Kailangan din natin i-treat yung sarili natin paminsan-minsan. At sa wakas, tumatig na yung pagkain namin. At tingnan nyo naman, kumukulo-kulo pa. Nagkabiroan pa nga kami na paano mo malalaman kung kambing yung kinakain mo. Tikman natin ang kambing. Paano malalaman pag kambing? Pag nagmini. Kambing. Pero honestly speaking, nakaka-English pala yung kambing. Pero biro, ang sarap niya talaga guys. Sobrang malasa niya. At ang lambot din ng karne niya. Parang natutunaw na sa bibig mo. Naisip ko na naman kung matututo lang ako ng gantong luto. Ang sarap sanang gawing negosyo to sa Pilipinas. Kasi sigurado ko, papatok ito. Tapos binigyan pa kami ng discount yan ng mayari. Wag na daw namin bayarin yung kanin. Ang bait nga ng sadyang lim na to. Sadyang lim pala yung tawag sa mga boss dito sa Korea. Nakakatuwa nga din to kasi lagi siyang sumisilip sa pagbibidyo ko. Tara, kain muna tayo guys. Bayaran na at may pahabol pa dyan si Sadyang Nim. Punta daw kayo dito sa Korea, mga Pilipino. 코리아. Yeah. 필리핀. Come on. Oh Come yeah. on. Punta daw kayo dito sa Korea. 코리안 필리핀. Come on. Yeah. 오케이. 오케이. At sa mga ka-EPS namin dyan, kung malapit lang kayo dito sa Machona, Nipjang, punta na kayo dito. Kasi sobrang sarap ng pagkain nila. Last customer na pala nila kami. Dahil sarado na pala sila. Inintay lang na matapos kami. Late na rin kasi kami nagpunta. At habang pauwi, nadaanan na naman namin tong talyer na to na walang panara. Ganyan ka-safe dito sa Korea. Kumpiyansa sila na hindi mawawala yung mga gamit nila. Kaya hindi na nila kailangan ng mga panara. Ang galing, di ba? Nga pala, nakalimutan ko. Sa mga kain nga pala sa restaurant na yun, may side effect nga lang yung pagkain doon. Dahil pagkatapos yung kumain doon, eto yung mangyayari sa inyo. Pangklase pala yung kambing. Me. Legit kambing. Legit kambing ba ang ating Me. Hindi naman. Me. So paano guys, hanggang dito na lang uli. Salamat sa panonood. Nasayang ko na naman ng ilang minuto mo.